din sa political dynasty. Mayroong political dynasty na good at may political dynasty na super bad. Ano ang example? Pag sinabi mong negative or bad na political dynasty, anong unang may isip mo? Unang may isip mo kagad Pamilya Marcos. Yan ang pinakamasamang political dynasty sa mundo. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Sila ang pinakamaraming ninakaw, sila ang pinakamaraming pinatay, sila ang pinakamaraming kinulimbat sa pera ng taong bayan. Sa buong mundo, actually, tinitingnan natin kung sa Mars. Kung pati ba yung corruption sa Mars, tinalo na nila. At meron namang good dynasty. Pag inisip mo kung sino ang pamilyang maganda ang naidulot sa bayang Pilipinas, wala kang ibang iisipin dyan kundi mga Duterte lang. Merong good dynasty ng mga Duterte. Bakit? Bakit mo na naman nasabi ko talaga, Boss Dada, pro Duterte ka talaga? Bukod sa totoong pro Duterte ako, pro Philippines din tayo. Nakita nyo naman ano ang ginawa ng mga Duterte sa Davao. Yung nagawa ba ng mga Duterte sa Davao sa ilang dekada, sa ilang dekadang nasa pamumuno ang mga Marcos sa Ilocos Norte, ano ba nagawa nila sa kanilang probinsya na may pagmamalaki nila? Hindi ba? Dito sa Davao, sabi ko nga sa inyo, dyan sa Ilocos Norte, hanggang ngayon, poso pa rin ng tubig dyan . Bomba, tsaka yung balon. Ganyan pa rin dyan. Kanya-kanya yung mga tao dyan para yung kanilang i-automatic yung kanilang mga tubig. Yung iba, yung balon, tinatakpan nila, ginagawa nilang poso para mas madali. Pero yung iba, lalagyan nilang jetmatic. Yung iba naman, ang ginagawa nila, bumibili na sila ng motor. Tapos nilulubog na nila yung dulo nung motor doon sa balon. Kasi syempre yung balon, di naman nauubos yung niyan . Yung laman yan . So, pag binuksan nila yung gripo nila, bumubukas na yung makina, may lumalabas ng tubig. Pero kung tutuusin mo, yung gobyerno ng Ilocos Norte, wala namang ginagawa. Wala naman sila. Dami-daming tubig sa probinsya na yan. Pero hanggang ngayon, balon, poso, tsaka automatic makina pa din yung pinangihigop nila ng tubig na maiinom magagamit nila. Low-tech. Buti pa dyan sa Davao. Tingnan mo naman ang Davao City. Diba? Tingnan mo Davao City, mga bossing. Paano nagsimula ang Davao? Nagsimula ang Davao na bulok na bulok. Nandiyan dyan lahat. Sindikato, magnanakaw, terorista, rebelde, NPA, komunista. Lahat nandiyan dyan. Lahat ng kaguluhan nandiyan dyan until umupo ang isang Rodrigo Roa Duterte na inayos, binago ang ang politika dyan. Hindi lang politika, ang buhay dyan sa Davao. Tingnan mo ngayon. Tingnan mo ang kung magkano na kamahal ang mga zonal value ng mga lupain dyan sa Davao. Tingnan mo kung gaano kamahal bumili ng bahay sa Davao. Tingnan mo kung gaano kamahal ang mga condominium sa Davao. Lahat ng meron sa Maynila, meron na sa Davao. Para kang nasa Maynila pag nasa Davao ka actually. Buildings, mga magagandang kalsada, tulay, lahat ng meron dito, nandoon na rin mga restaurants, mga kung ano-ano pa, mga developers, mga condominium developers dito sa Maynila, nandoon na. Kamakailan lang yung Ayala ng isang doon. Magtatayo ng isang community diyan sa Davao. Ang mahal-mahal daw ng per square meter ng lupa diyan sa i-develop ng Ayala Land. Magtatayo sila isang komunidad. Ganon katindi ngayon ang Davao. From bulok na Davao, puros masasamang loob na Davao, umupo ang pamilya Duterte. Nung umupo si Pangulong Duterte, tapos sumunod yung mga anak niya, kita mo naman kung gaano kaganda ang Davao. Napanood ninyo yung fun run? Kasama ako dyan sa nag-fun run, pero hindi ako tumakbo. Kumuha lang ako ng mga singlet, ganyan, mga number, medal. Kasi hindi tayo nakatakbo nun . Pero kita mo yung tinakbuhan ng mga runners dyan sa may coastal road. Ganda! State of the art yung kanilang coastal road. So, ang ganda-ganda ng Davao City kumpara mo sa Ilocos. Pero dito sa Pilipinas, every time that you think about bad
yung political dynasty, walang ibang papasok sa isip mo kundi mga Marcos. Salot sa lipunan yan. O magnanakaw yung tatay, 20 plus years sa pwesto, nagnakaw. Pumatay ng mga ng mga nag-rally-rally sa kanila. Oh, di ba? Yan yung sinasabi ng mga dilawan noon, never again, never again. May mga tinorture, may mga namatay nung panahon niya, umabuso ang mga uniformado dahil binigyan niya ng laya. O, kita mo. Oh, 'di ba? Ninakaw ang pera ng taong bayan. O tapos just recently, itong nanay, 7 years ago, sinintensyahan niya ng Sandigan Bayan. Sinintensyahan ng Sandigan Bayan niyang planderer, magnanakaw. Yung nanay, tinan mo ginawa nung anak. Tinan mo ginawa nung anak ni Bongbong Marcos. Kita mo itong mga lumalabas na issue ngayon. Mantakin mo mga insertion, isang lang. Sa loob ng 3 taon, 22, 23, 24, kumita di umano ng 56 billion. Tapos bukod doon, 2025, puta hindi pa nabusog. Nag-insert pa ng 100 billion. Tapos di umano, ngayon daw, 2026, meron na namang insertion pero nandiyan daw sa NEP. So talagang walang kabusugan tong mga hayop na ito. Tapos tinan mo, sino pa? Yung anak, putsang ina, sabi ko nga sa inyo, ang anak ni Bongbong, itong si Sandro, puta, napakasugapa. Ang bata-bata mo, pasugapa ka na. Paano ko nasabi sugapa? Kasi sabi ni Zaldico, ito hindi ako nagsabi, si Zaldico to ha. Sabi ni Zaldico, ito daw si Sandro Marcos, meron siyang solo na insertion na 50 billion. Meron siyang solo insertion na 50 billion ha. Buti pa si Marcos at saka si Romualdez doon sa 22, 23, 24, naghati sila doon sa 50 billion. Sabi ni Zaldico, yung pera na yan, naghati sila. Buti pa yung dalawa naghati. Eto si Sandro Sugapa, sinolo niya. Siya lang mag-isa, wala siyang kahati. Putang ina, ganyan kakapal ang mukha niyan. Sabi pa ni Zaldico, nagkulang daw ng 8 bilyon. Yung kanyang remittance. Yung payola, putya, galit na galit daw, gusto siyang ipatanggal. Kaya naman pala tinanggal. Akala natin, kaya nila tinanggal si Zaldico dahil, di ba nagkaroon ng rigo doon dyan, naging si Kimbo. Naging si Kimbo yung APRO chairman. Akala natin noon dahil si Zaldico nahuli na nila. Yung pala, kaya nila tinanggal si Zaldico kasi hindi nag-perform. Kulang yung mga koleksyon. Putsang ina, ang hirap magtrabaho sa mga to. Putang ina, ang hirap maging kaibigan ng mga Marcos. Kailangan magnakaw ka sa kanila. Di umano. Tingnan ninyo di ba ang yabang-yabang nitong putang inang Sandro Marcos na ito? Kung makapagsalita, kesyo 51 billion daw, 50 billion ni Pulong Duterte sa kondistrito niya. Putang ina nung chinek ng ICI, chinek ni Magalong na tanga. Hindi ba? Nakita nila, walang problema, walang ghost project, wala silang may sampang kaso, wala silang nakitang problema dyan sa Davao. Inaasar nila yung 50 billion. Pala, ito si Sandro Marcos, kabata-bata pa. Neophyte congressman, magnanakaw na, di umano. Paano pa pag tumagal yan, tas gusto pa maging presidente ng hayop na yan? Gusto maging presidente ng hayop, wala pa nga nagagawa sa distrito niya sa Ilocos, puro ghost project daw. At saka mga substandard at hindi pa matapos-tapos na mga project. Tapos gusto maging pangulong, kakapal ng mukha nyo, gusto nyong pagkakitaan ng mga Pilipino mula lolo hanggang apo. Gagasahin yung Pilipinas, putangin nyo. Kakapal ng mga mukha nyo. Kayo talaga mga hudas kayo sa Pilipinas yan nga yung sinasabi natin. Ano na ngayon, Sandro, paano na ito? Nadamay kayo dyan sa kakurakutan talaga naman. Kaya nga kung ikaw, nagaano ka pa rin. Kung ikaw, loyalista ka pa rin. Kung ikaw, sumusuporta ka pa rin sa mga ito, putang ina, may tama ka na sa utak. Sigurado ako, baliw ka na. Kailangan na magpagawa ng ospital. Ospital para sa mga loyalista dahil mga baliw na sila. Mega mental hospital ang kailangan natin para sa kanila. Mga bossing. Anong ha? Oo nga, kailangan na natin ng malaking mental hospital para sa mga yan. Kasi kita mo magnanakaw ang lolo, magnanakaw ang lola, magnanakaw ang tatay, pati apo magnanakaw.
O tapos sinusuportahan mo pa. Alam nga naman, matino ka pa mag-isip niyan. Sigurado ako, baliw ka na niyan kapag kaganyan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang